Mga boss, natatandaan nyo ba yung last video natin nung gumawa tayo ng DIY San Marino lamp? Hindi ko na ipakita sa video na yun kung paano ko ginawa yung ilaw na ginamit natin doon. Kaya sa video na to, ituturo ko kung paano ko siya ginawa. Madali lang siya gawin mga boss, basta panoorin nyo lang mabuti yung video. At kung sakali man na may katanungan kayo, pwede nyo ilagay sa comment section at susubukan kong sagutin. Okay mga boss, bago tayo magsimula, narito muna yung mga materialis na kakailanganin natin. Una syempre ay itong glass fuse. May dalawang size ang glass fuse, may maliit pero itong gagamitin natin ay yung malaki. 6x30mm ang sukat nito. Okay lang kahit anong ampere ang bilhin nyo pero itong gamit ko ay 10 ampere. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng mga materialis na gagamitin natin dito. Next naman ay itong LED filament. Bali ang available ko lang dito ay 26mm. Pag bibili kayo yung 38mm na para saktong-sakto siya sa fuse. Mas madali siyang ikabit. Kasama kasi sa sinusukot yung pinaka-terminal ng LED na to, kaya inaabot ng 38mm. Next naman mga boss ay itong female socket at male connector. Pero hindi natin kailangan yung pinaka-cover ng connector kasi yung nasa loob lang yung gagamitin natin. Dito naman sa DC female socket, dyan natin isasaksak yung connector. Bali yan yung nakalagay sa lata. Next mga boss ay kailangan din natin ng shrinkable tube na may kulay. Kahit anong kulay na meron kayo dyan. Tapos yung clear or yung transparent na shrinkable tube din. O paano mga boss, umpisa na natin. Ang una natin gagawin ay bubutasan natin yung isang side nitong metal end cap or yung fuse cap na tinatawag. Bali dyan kasi natin ilulusot yung negative terminal ng LED filament para maihinang natin. Hindi kasi natin siya maihinang sa loob pag hindi natin to binutas. Kung ano yung available nyo dyan na drill bit na pinakamaliit, yun yung gamitin nyo. Ayan mga boss, butas na. Uulitin ko lang mga boss, dito sa may butas natin ihinang yung negative ng ilaw natin. Ngayon naman, yung kabilang side naman ng fuse cap, kailangan natin tanggalin. Kung yung kabilang side kanina, binutasan lang natin. Dito naman sa side na to ay aalisin natin to. Para matanggal natin to mga boss, gagamit tayo ng lighter. Painitan lang natin yung fuse cap para matanggal yung dikit niya sa loob. Siguro mga 15 to 20 seconds, okay na. Ayan, tanggal na mga boss. Sa loob ng fuse na to, mayroong maliit na hibla ng wire. Kukunin natin yon kasi gagamitin natin siya mamaya. Paikot-ikutin lang natin tapos maya-maya hilahin natin para matanggal siya. Kailangan kasi natin siyang makuha ng buo. Pero kung sakaling hindi natin siya makuha ng buo, pwede tayong gumamit ng kahit anong hibla ng wire. Manipis lang, isang peraso lang. Eto mga boss, natanggal ko naman yun sa akin. Tatabi ko lang muna to at gagamitin natin to mamaya. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko, meron kasi akong ubot sipon. Dito naman tayo sa ilaw. May polarity to mga boss ha, pero paano nga ba natin malalaman kung alin dito ang positive at alin ang negative? Madali lang mga boss, may tatlong paraan. Una, gagamit tayo ng 18650 battery. Hinangan natin ng wire yung positive at negative terminal ng battery. Tapos idikit natin sa magkabilang dulo ng ilaw. Pag umilaw, ayun na yun. Kung saan nakadikit yung positive terminal ng battery, tapos umilaw, yun na yung positive niya. Wala kasi ako ngayong available na 18650 dito kaya hindi ko mapakita sa inyo. Pero gumadali lang naman yun. Pangalawang paraan ay gagamit tayo ng digital tester. Iset lang natin sa diode. Idikit natin yung dalawang test probe sa magkabilang dulo ng ilaw. Hindi umilaw mga boss, di ba? Baliktarin natin. Ayan, umilaw mga boss. Ibig sabihin, ang positive ay yung side na hawak ng kaliwang kamay ko at ang negative naman ay yung nasa kanang kamay ko. May isang paraan pa mga boss kung sakaling wala kayong battery o tester. Titigan yung mabuti yung terminal ng ilaw na yan, yung nasa gilid, yung nasa dulo. Hindi lang gaanong kita sa camera pero sa personal kitang kita yan. Bali yung positive terminal ay may butas sa dulo. May maliit na butas siya. Ayan na mga boss, kung mapapansin nyo, meron siyang butas. Positive yan. Yung kabila ang negative.
Bali, yung positive side na yan yung nasa ilalim kapag nakakabit na sa lamp natin. Negative naman yung nasa ibabaw. At dahil maikli yung LED natin, lalagyan natin to ng isang hibla ng wire. Bali, doon na lang tayo sa positive magdudugtong para ilulusot natin yung wire sa may butas. Panoorin yung mabuti yung video mga boss ha. Ayan mga boss, so nilulusot ko yung wire sa may butas. Tapos hihinangan natin para kapit na kapit. Ayan, ipapasok na natin sa loob yung LED filament. Bali yung sa negative niya, ilulusot natin sa butas. Kasi hihinangan din natin yun para hindi gagalaw-galaw. Yung wire na idinugtong natin, medyo ilabas natin ng konti sa gilid. Para pag ibinalik natin yung fuse cap na tinanggal natin kanina, maiipit siya. Tapos sa kabilang side naman, doon sa binutasan natin kanina, medyo ilabas natin ng konti yung negative terminal kasi hihinang natin yan. Hihinang ko lang muna yung sa negative terminal. Bali dito yung binutasan natin kanina. Ayan, okay na mga boss. Ngayon, i-tester natin para malaman natin kung hindi nasira yung ilaw dahil sa pagkakahinang natin. Ayan mga boss, okay pa naman. Goods na goods talaga itong LED filament na to, pang matagalan, parang Motolite. Next naman mga boss ay dito na tayo sa DC male connector. Dito natin ihihinang yung fuse. Bali, ang positive ay yung nasa ilalim. Ang positive sa male connector ay yung nasa bandang gitna niya. Ayan mga boss yung tinuturo ko. Positive yan. Ang karugtong niya sa ibabaw ay yung nasa gitna rin. Yung mahaba na yan yung negative. Bali, ganito yung magiging posisyon niya. Ayan, nakaganyan siya. Nakatayo na ganyan. Ihinang na natin to mga boss. Pero bago yan, gasgasin muna natin to para kumapit yung lead. Hindi kasi kakapit yung lead pag makinis yung hihinangan. Okay na to mga boss. Pwede na natin lagyan ng lead. Kakapit na yan. Ayun mga boss, saglit lang kumapit agad yung lead. Sunod mga boss ay lagyan na din natin ng lead yung pagkakabitan natin ng fuse.
Pag okay na, painitan natin yung lead, saka natin idikit itong fuse. Ayan mga boss, okay na siya. I-test ulit natin kung iilaw pa yung LED. Ayan mga boss, oh, goods na goods na. Ngayon mga boss, kailangan natin ng maliit na shrinkable tube. Yung may kulay, mas okay para matakpan niya yung fuse cap. Lalo na yung sa bandang positive terminal ng fuse cap, kailangan ng shrinkable tube nun. Pag hindi kasi natin nilagyan ng shrinkable tube, magdidikit yung positive at negative terminal ng ilaw natin. Pag hininangan na natin ng wire mula dito sa DC male connector papunta sa taas ng ating fuse o yung negative ng ating LED. Gumupit lang tayo ng shrinkable tube na sakto lang sa laki ng ating fuse cap. Tapos painitan natin gamit ang lighter para humigpit siya. Ngayon mga boss, pwede na natin ihinang yung wire. Bale, ito pala yung nasa loob ng fuse kanina na tinanggal natin. I-cut lang muna natin to kasi masyadong mahaba. Unahin muna natin dito sa baba ng male connector. Bali, ito yung positive terminal ng ilaw. Tapos sa taas naman tayo. Medyo gasgasin lang natin tong part na to para kumapit yung lead. Ayan, okay na mga boss. Testingin ulit natin.
Ayan, okay na. Lagyan na din natin ng shrinkable tube na kulay yellow yung bandang itaas ng fuse cap para maganda tingnan. Ngayon naman, pwede na natin lagyan ng shrinkable tube na clear o transparent yung buong glass fuse. Ilalagay ko sa description box lahat ng materials na ginamit natin dito. Testing ulit natin mga boss. At ang final testing mga boss ay dito na mismo sa ating lamp. Ayan mga boss, okay na. Pag may tanong pala kayo, pakilagay na lang sa comment section at susubukan nating sagutin. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Salamat!